Ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng Amen. Siya po ay napakabuti dahil po palagi na tayo binibigyan ng pagkakataon. Hindi lamang ang mga common blessings natin, kundi yung ating pagkakataon tuwing umaga na tayo ay kanyang ginigising, lalo na ngayong araw ng linggo. Siya ay nagbigay sa atin ng panibagong buhay para sambahin siya. At ngayon ay narito tayo upang makapakinig ng kanyang mayamang salita na ating pong magbubulay-bulayan. Isang pribilehiyo na makapag-mensahe ako sa inyo mga kapatid dito ng mensahe ng ating Panginoon. Katawa, lahat tayo ay mabuksan ng ating isipan sa ating pong makapakinggan ngayon na pagbibigay natin. Manggagaling po ito sa aklat ni Apostol John, ang ating gospel sa aklat ni Apostol Juan, sa chapter 18. Basahin po natin ang verse 1 hanggang verse 11. Sa aklat po ng Ebanghelyo ni Juan, chapter 18, verse 1 hanggang 11. Ang aking pagbibilyang hawak ay English, babasahin po natin ang palitan. Babasahin ko po dito sa akin verse 1, tapos kayo naman verse 2, hanggang matapos po natin. Basahin ko po verse 1. When he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. On the other side, there was a garden, and he and his disciples went into it. Verse 3, so Judas came to the garden, guiding a detachment of soldiers and some officials from the chief priests and the Pharisees. They were carrying torches, lanterns, and weapons. Verse 5, Jesus of Nazareth, they replied, I am he, Jesus said. And Judas, the traitor, was standing there with them. Verse 7, again he asked them, who is it you want? Jesus of Nazareth, they said. Verse 9, this happened so that the words he had spoken would be fulfilled. I have not lost one of those who gave me. Verse 11, sabay-sabay po tayo. Jesus commanded Peter, put your sword away. Shall I not drink the cup the Father has given me? Tayo pinanalangin, Panginoon. Samahan mo kaming lahat ngayong hapon sa mga aming puso't isipan, sa mga mensahe, Panginoon, na inyo po ipinapahayag sa amin galing po sa Ebanghelyo ni Juan. Samahan mo ako, Panginoon, tulungan mo ako, gabayan mo ang aking isip, ang aking bibig, ang aking puso, sa pagbabahagi po ng mensahe ito, Panginoon. Naway maluwalhati ka, malugod ka sa mga interpretasyon ng mga mensahe ito, Panginoon, at ito'y magbukas sa aming isipan upang patuloy kami manalig sa inyo, magkaroon ng karunungan kung paano namin haharapin ang buhay ng isang Kristiyano. Purihin ka sa pangalan at aming Panginoong Jesus. Amen. Bigyan ko lang po kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan. Ang isang tema na aking nalaman tungkol sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan ay tungkol sa pag-iipon ng Diyos ng mga hinirang. Inipon sila ng Panginoon, tinawag, pinili ng Ama ang mga taong mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At nung dinala ng Panginoong Ama ang mga taong ito, tinuruan sila ng Panginoong Hesukristo. Naalala niyo yung prayer ni Jesus Christ sa chapter 17? Sabi niya doon, binigay mo sila sa akin at hindi ko sila pinabayaan.
tinuruan ko sila, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sila ay tinipon upang turuan. At nung sila ay naturuan na, sila naman ay inutusan ng Panginoon para humayo at magpatotoo. Ang salitang magpatotoo o testify sa English ay paulit-ulit kong sinasabi ng author na si Apostle John. Testify about Jesus Christ na siya ang Mesiyas, siya ang anak ng Diyos, siya ang tanging tagapagligtas. Ang mensahe ko na tema na gustong malaman natin, na gustong ipaalam ni Apostol Juan o ng Ebanghelyo ni Juan ay si Jesus Christ ang natatanging tagapagligtas, siya ang Mesiyas, the chosen one. Yan mga kapatid. At ang isa pa na kasama sa tema ay meron dito mga signs, mga miracles para itong mga tao ito na hinirang ng Panginoon at ganun din ang mga tao hindi hinirang ng Panginoon na makakarinig sa general proclamation ng gospel, ay malaman nila na si Jesus Christ nga ang Messiah. Kung matatandaan natin at kung nabasa na natin ang buong aklat ni Apostol Juan, ay naririto ang mga miracles na ginawa ni Jesus Christ, hindi man lahat na-record niya, o yung iba ay nasa Synoptic Gospel. Narito yung mga miracles at sapat na ito para ang mga tagapakinig at tagabasa ng sulat ni Juan ay manampalataya sa divine works ng Panginoong Jesucristo. Kung matatandaan natin ang aklat ni Juan, narito yung 7 I.M. Okay, narito yung 7 I.M. At narito rin yung pagbuhay, yun na, kasama sa 7 I.M. yung I am the resurrection and the life. Ayan. Yung isa sa pang-anim, yung pang-anim na 7 I.M., yung I am the resurrection and, or pang-7, I am the resurrection and the life. Nung binuhay niya si Lazarus. Isang kamanghamanghang miracle na ginawa ng Panginoong Jesucristo upang ang kanyang mambabasa, upang ang mga tinuturuan niya nung panahon yun at hanggang tayo ngayon, ay manampalataya na ang Panginoong Jesucristo ang nag-iisang tagapagligtas, siya ang natatanging Mesiyas, mga kapatid. So tayo bang lahat ay naniniwala na sa ating Panginoong Jesucristo bilang nag-iisang tagapagligtas? Amen. At ang sabi pa niya, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Talaga pong napakaganda ng mensahe ni Juan sa Ebanghelyo na ito. At sapat na yun. At si Apostol Juan din nagsabi, ang mga nakasulat dito sapat na para ikaw ay sumampalataya na si Jesus nga ang Kristo na ipinadala ng Ama. Yun po ay isang konting kaalaman tungkol sa aklat ni Apostol Juan. Ngayon, hapon, ang ating po namang mensahe ay nakalagay dito sa chapter 18. Kasi po ay, ako ay nasa series ng message na ito. At niloob ng Panginoon na itong mga mensahe ito ngayon ang ipahayon ko sa inyo. Okay. Marami pong problema ngayon na nangyayari sa simbahan. Itong mensahe na ito ay tungkol sa kahandaan. Kung paano tayo haharap sa isang pangyayari na itinakda ng Panginoon. Ito isang kahandaan sa divine decree o predestination ng Panginoon, mga kapatid. Nagkakaroon ng problema ang simbahan ngayon, bawat individual na mga mananampalataya. Anong problema ito? Sila ay naduduwag sa mga responsibilidad nila sa simbahan. Okay? Kaya masasabi natin yung iba na nanlalamig sila sa kanilang pananampalataya. Sila ay tinatamad ng sumama sa mga gawain sa simbahan dahil sila ay naduduwag, umaatras sa responsibility. Kahit na sila ay wala namang karamdaman, kahit naman sila ay walang emergency na gagawin, talaga lamang sila ay tinatamad. At ayaw nilang kumilos para sa gawain ng Panginoon. Dahil nga nagkakaroon sila ng kaduwagan at irresponsable sa gawain sa simbahan. Lahat ng kanilang responsibilidad bilang miyembro ng simbahan ay kanilang kinakalimutan. Ngayon mga kapatid, ang ating mensahe ngayon ay para malaman natin
malaman natin na kailangan natin ang gabay ng Espiritu ng Panginoon. Kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo para sa pagpapatuloy ng gawain at pagpapatuloy ng ating responsibilidad dito po sa ating simbahan. Kailangan natin ng tapang, kailangan natin ng determinasyon, kailangan natin ng tamang pangunawa para harapin ang responsibilidad na ito. Pwede natin tanongin ang ating mga sarili. Ako ba talaga ngayon ay buong buo ang aking buhay na iniaalay ko sa simbahan para gampanan ang aking responsibility? O ako ay napipilitan lamang? O meron ba akong mga bagay na hindi ko naiintindihan kung kaya ako ay parang ako'y nanlulumo, ako'y tinatamad na gawin ang aking obligasyon sa simbahan? Ngayon, kung ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, kung ang ating pagkaunawa sa Kanya ay kulang at malabo, maaaring tayo po ay manghina sa ating responsibilidad sa simbahan. Ang mensahe po natin ngayon ay upang malaman natin na tayong lahat ay tinipon ng Panginoon. Ano? Tinipon tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Una, tinipon tayo, pinili tayo ng Panginoon para turuan ng mga taong tinakda ng Panginoon na magturo sa atin lahat. Kaya tayo narito ngayon, kaya tayo naniniwala na ngayon sa Panginoon sa Kristo dahil merong nagturo sa atin. Hindi po ba may nagturo sa atin? Kung hindi nila tayo tinuruan, hindi tayo makakaalam ng tungkol sa Panginoon sa Kristo, hindi natin malalaman ang kaligtasan, hindi ka uuudian ngayon. Dahil kasama rin tayo sa divine predestination, decree ng Panginoon, decree of predestination, kaya ka na riyan ngayon. Kung ikaw man ay elect o hindi, ikaw man ay predestined sa eternal life or hindi, mahalaga kasama ka sa divine decree ng Panginoon. Upang malaman natin ang katotohanan na tayo ay tinipon upang mag-testify din sa iba. Kasi yun ang utos ng Panginoon sa Kristo, matapos kang matuto, kailangan mo rin humayo at magpatotoo sa iba, katulad ng utos ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Mga kapatid. Ngayon, ano ang ating ipapatotoo? Ang ating ipapatotoo walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo, na siya ang Mesiyas, siya ang anak ng Diyos, siya ang natatanging hinirang upang magligtas, magpatawad sa iyong kasalanan. Siya ang nagbigay sa iyo ng katotohanan na sa tanging dugo lamang niya mapapatawad ang iyong kasalanan, malilinis ang iyong mga kasalanan. At yun nga po, sabi ko kanina, yun yung mensahe ng Ebanghelyo ni Juan. Kaya mga kapatid, tandaan po natin yung mensahe na iyon, mga kapatid. Ngunit bago tayo dumako sa iba pang mga bagay, mensahe din sa atin ngayong hapon ay alamin yung sinasabi ko po kanina na itinakdang bagay o pangyayari na kailangan gawin ng ating Panginoong Hesukristo. Dito sa chapter 18, dito siya ay aarestuhin na. At alamin natin ano ba yung bagay na itinakda ng Panginoon sa Kanya. Kasi even Jesus Christ, He is predestined. He is an object of God's decree of predestination, kahit si Jesus Christ. At lahat ng tao at lahat ng nilalang ng Panginoon, God predestined them into eternity or into damnation or into good or into evil, mga kapatid. So, ano yung isang bagay na itinakda sa Panginoong Kristo, mga kapatid? Siguro nauuhaw ako, kaya ako'y nabubulol. Yan. Ayun po yung bagay na yun ay paghihirap at kamatayan, mga kapatid. Paghihirap at kamatayan ang isang bagay na itinakda ng Diyos para sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Hinarap niya ang kamatayan. Ganito. Mababasa natin dito, 3 beses na tinanong ng Panginoong Hesukristo, sino ba ang kailangan ninyo o sino ba ang hinahanap nyo? Sabi dito sa verse 4, who is it? You want. Sabi ng mga aaresto sa kanya, Jesus of Nazareth. They replied. And then, sabi ng Panginoong Hesukristo, I am He. And then, inulit-uli ng Panginoon, who is it? You want. Jesus of Nazareth, they said.
And then Jesus also replied, I told you that I am He. Sabi niya gano'n. Thank you, Brother Ariel. Siya ay inosente, mga kapatid eh. Siya ay hindi taga Nazaret. Siya ay hindi siya isang Galilean. Siya ay pinanganak sa Bethlehem. Ang pagkakaalam ng mga tao na ito, ang lahat ng nanggaling sa Galilea ay mga masasamang tao. Kaya ayaw nilang maniwala kay Jesus Christ. Sabi nung isang Pariseyo, yung isang pari, meron bang mabuting nanggaling sa Galilea? Sabi gano'n. Saliksikin mo ang kasulatan at hindi manggagaling sa Galilea ang Mesiyas. Ang pagkakaalam ng mga taong ito na aaresto kay Jesus Christ, siya ay isang ordinaryo at masamang tao. Kaya ang pagkakakilala nila, Jesus of Nazareth, di ba? Inulit-ulit. Sinong kailangan ninyo? Sa Jesus na taga Nazaret. Kaya nga siya inaakusahan, binibintangan. Anong ibinibintang sa kanya? Aagawin daw niya ang trono ni Haring Herodes. At kung siya iniimbestigahan niya, anong sabi niya? Dito sa lupa, hindi dito ang aking kaharian. Hindi dito sa lupa, sabi niya. Hindi siya ordinaryong tao na guilty sa kanilang mga ibinibintang, mga kapatid. Ano? Ayan. So, 3 beses niyang sinabi, I am He. Ibig sabihin, hindi siya basta ordinaryo lamang. Ano? Siya ang dakilang Diyos. Kapag sasaliksikin natin ang salitang I am, dito sa Biblia, ituturo tayo sa sinabi ng Panginoong Yahweh sa Old Testament. Sinabi niya sa mga Israelita, sinabi niya kay Moses, I am. Sabi niya gano'n. At kapag ituturo din tayo sa New Testament, ito rin yung sinabi ni Jesus Christ, before Abraham was, I am. Bago si Abraham isinilang, ako na. At dito sinabi niya, nung siya i-aaristuhin, I am. Na ibig sabihin, hindi ako dapat ng sentensya niyo sa akin, hindi ako dapat sa inyong ibinibintang sa akin. Bakit ba siya ihuhulihin? Dahil nga malalagot sila sa mga Romano. Dahil may nag-aalsa. Alam niyo ba, bago dumating si Jesus Christ, bago siya mag-claim na siya ang Mesiyas, ang dami-dami ng nagpanggap na Mesiyas. Kaya yung pamahalaan ng mga Hudyo noon, dalang-dala na sila sa mga nagpapanggap na Mesiyas. Ang sabi ng mga pari, hayaan mo lang yan. Kung yan ay talagang galing sa Diyos, kung yan talaga ang Mesiyas, mananatili yan. At kung hindi talaga yung Mesiyas, maglalaho yan. Katulad ng ibang mga nagpanggap na Mesiyas. Kaya ganoon na lamang ang hirap na dinanas ni Jesus Christ at ng mga alagad na ipaniwala sa mga tao na siya ang Mesiyas. At ganoon na nga, siya ay paparatangan na at siya ay hahatulan dahil sa kanyang pag-claim na siya ang Mesiyas. Ayan. At kung makikita natin dito, nung sinabi niya na I am, anong nangyari? Sila ay, sabi sa verse 5, sa verse 6, when Jesus said, I am He, they drew back and fell to the ground. Ayan. Sila ay napaatras at sila ay nadapa sa lupa o bumagsak silang lahat sa lupa. Na isang katunayan, na sa isang salita lamang ng dakilang Diyos o ng I am, kaya niyang i-strike down lahat ng kanyang kaaway. Kaya niyang i-strike down ang evil, mga kapatid. Nanangahulugan at siya talaga ang Mesiyas, makapangyarihang Diyos. I am, ang sabi niya. Isipin mo, imagine mo yung pangyayari mo, nabuwal sila dahil sa glory ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ito ay isang miraculous na event, Pero pag babasahin natin ng aklat ni Juan, ang dami pa dito ng mas miraculous event na mamamangha ka, para sampalagayan natin na si Jesus Christ na ang anak ng Diyos at Mesiyas. Isa lamang ito sa isang kamanghamanghang bagay na ipinakita sa atin, Ayan. Ngayon, sabi ko nga po, ito ay predestined. Kasi siya ay object of divine decree o predestination ng Panginoon. Na siya itinakda ng Diyos talaga na maghihirap at mamatay. Ang dahilan nun,
para tayong lahat ay bigyan niya ng kaligtasan. Bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ano? Bigyan niya ng buhay na walang hanggan. At pasalamat tayo sa ating Panginoon dahil sa kanyang pagsunod. Dahil sa pagsunod ng anak, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Bago ito, siya ay nananalangin sa halamanan ng Gethsemane. At kung matatandaan natin, siya doon ay nagdasal. At sa kanyang pagdadasal ay, ako mga patak ng kanyang pawis ay animoy dugo. Di ba? Sabi doon. Ibig sabihin nun, siya ang Panginoon sa Kristo ay hirap na hirap sa kanyang nararamdaman, mga kapatid. Hirap na hirap siya. Ang sabi niya doon sa kanyang panalangin, Ama, kung maaari po ay alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Sabi niya, alisin mo sa akin. Pero hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. At pinalakas siya ng Panginoon, kaya nga ito na, nagpusa na nga siyang lumapit doon sa mga aresto sa kanya. Hinalikan pa siya ni Judas. Nagpusa na siyang lumapit, hindi niya naihintay na makalapit pa sa kanila at sa kanyang mga alagad. Tinanong agad niya, sino kailangan niyo? Si Jesus na taga Nazaret. Ako yun. Ako na kailangan niyo. Sinong kailangan niyo? Si Jesus na taga Nazaret. Ibig sabihin, hindi na siya nag-atubili na sundin ang kalooban ng Diyos para mabigyan ka lang ng buhay na walang hanggan. Okay? Hindi na siya nag-atubili na mapahamak pa yung mga alagad na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, dito sa verse 9, this happened so that the word that he had spoken would be fulfilled. I have not lost one of those you gave me. Kaya siya ay hindi nagkatubiling lumapit pa, nagpusa na siya magpa-aresto. Pero ito namang si Pedro, bumulot ng tabak at tinanggal yung isang alipin ng punong pari. Pangalan niya? Si Malchus. At doon, nagpakita pa rin ng miracle ang Panginoon. Diba, alam niyo yung miracle doon? Hinipo yung tainga. At pagkaraka ay bumalik yung tainga. Nawala yung suka, tumigil ang pagdudugo. Miracle. Diba? Hanggang sa kanyang kamatayan, nagbigay siya ng himala. Hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, nagbigay siya ng himala. At yun ay inilathala ni Juan para tayo'y maniwala na si Jesus ang Kristo. At nang sa gayon ay maniwala ka na at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At sinaway niya si Pedro. Sabi niya kay Pedro sa verse 11, Jesus commanded